Nasa ospital? Oo. Banda po. Mga tapos yung mga gamit po nila, pinagbibenta nila. So, ngayon po mga kabayan, gaya ng sinabi ko, may mga gamit pa dito. Nandito pa yung ginagamit sa dating hinahakutan ni Kuya Brian, no, service niya para sa kalakal. So, ngayon nandyan pa yung mga tubig niya, kung ano-ano pa, mayroon pa nakatakip doon. Baka kako nandoon lang sa tulay, kaya tara, puntahan natin. So sana Kuya Brian and Ate Annalyn nandyan lang. No, ito oh, mga kalakal pa siguro nila to mga kabayan. Oh. So dito ang daan papunta sa tulay, may shortcut dito. Mas mabilis dito dumaan para hindi mainit po mga kabayan. So tingnan natin. Sana nga nandyan mga kabayan na hindi tuluyang pinalaya sa may-ari ng lupa dito. Dahil siyempre wala naman talaga silang karapatan. Dahil nakiki-squat lang sila. Diyan nga sa tulay mga kabayan, kung tuusin, pwede rin silang pagbawalan dyan dahil delikado, siyempre. No, pero nabibigyan sila ng konsiderasyon. Hala, sige, kasi wala man silang matirahan mga kabayan. Kaya hindi na siguro sila sinasaway dyan. Pero kung tuusin, bawal yan. Dahil delikado. Yun ang pinagbawal. Ibig sabihin, bawal dyan tirahan kasi delikado. Baka hindi natin alam, ay katulad ngayon, tag-ulan, hindi natin alam, baka tumaas yung tubig, ang sarap ng tulog-tulog nyo, lalo na sa gabi, ay biglang bumulusok yung baha, tubig. Oh, kundi naanod na kayo sa sa tubig. Saan ang daan? Ay, dito. Hindi yan. Wala ang daan. Dito ang daan, oh. Ay, dito ba ang daan? Wala nang daan dito mga kabayan. Sobrang na. Oh, wala na. Wala na. Ay, hindi na madaanan. Talagang iikot tayo doon sa sa dulo. Ay, wala na. Ayun ang daanan po mga kabayan. Wala na. Hindi na madaanan. Takot na. Oo, wala na. Hindi na madaanan mga kabayan. Wala tayong magawa. Balik tayo doon. Talagang sa kalsada tayo dadaan. Tara. Wala tayong choice. Balik. Hindi, walang dyan. Walang talunan. Sapa yan. So balik tayo. Magtanong tayo doon. At unahin muna natin sa ilalim ng tulay. Tapos magtanong tayo. Ay Diyos ko, nasaan kaya sila? Para tuloy akong nangihina. Ito na nga sinasabi ko mga kabayan pag once na pinaalis sila dito ni Kuya Brian, kawawa talaga sila. Lalo na pag mga gamit. Kaya nga po yung mga gamit ni Kuya Brian,
Pinag-isipan ko ng bonggang-bongga yun. Dahil, kako, tama na yung may pagkain sila, may tirahan sila, may tulugan sila. Para hindi mahirap pag nagkataon kasi nga, walang kasiguraduhan yung pagtira nila dito. Ayan, bumalik tayo dito mga kabayan. Wala tayong magawa, kundi ikot talaga tayo. So, hindi na tayo nag-shortcut, naglungkat na tayo. Para ako napagod mga kabayan, sa totoo lang. Nanghina ako. Ay, Diyos ko. Nanghina ako mga kabayan. So ngayon, ikot tayo dito. Pag-pray natin na nandiyan sila. Yung inisip ko noon na sabi ko ay baka mapaalis sila. Nangyari na nga. Nangyari na nga yung iniisip ko. Ay, bumiliktad yung payong. Malakas yung hangin. Mahangin mga kabayan, bumaliktad yung payong. Baka doon din siya tumira sa kaibigan nilang maedad na kay tatay. Na-meet ko once yun eh. Kasi minsan na rin silang niyaya dahil may bahay daw si tatay. Minsan na rin daw silang niyaya doon na doon. Titira daw sa kanila. Kailang ayaw ni Ate Annalyn, parang nahihiya ata. At natatakot kasi medyo luma daw yung bahay at mukhang may ahas. Ay, may ano dito, may basagan ng bote. O talagang hindi na natin madaanan. O sobrang ano na. O dyan kami dumaan eh. Ayun wala nang daanan. Nakakatakot na. Saan man daanan dito? Ay, wala nang hagdanan. Wala nang hagdanan. Ha? Wala na dito yung hagdanan mga kabayan. Aray! Para nating akyat bahay nito. So ayan. Nandito na tayo, aray ko. May tumusok, aray. Nandito na tayo ngayon sa tulay. Ay! Wala! Walang tao mga kabayan. Malinis ang tulay. Walang tao. Mayroong ano doon. Buti ng Red Horse atay mga kabayan. So walang tao. Wala dito si Ate Annalyn and Kuya Brian. Diyos ko, lalo ako nanghina mga kabayan. Nanghina na nga ako doon sa bahay nila. Lalo ako napanghinaan na dumating ako dito na wala akong madatnan na Kuya Brian and Ate Annalyn. Kasi sabi ko nga kanina, kung wala sila doon, no, may chance pa rin, no, may kutob ako na nandito sila. Kasi ito lang talaga ang takbuhan nila. Kasi ang inisip ko, baka kako ay sa sobrang lakas ng ulan or mahangin pa, natakot, no, kaya lumipat sila dito. Kasi naranasan na rin nila bumagyo, umulan ng malakas, no, na dito sila pumunta. Pero wala. Malinis ang tulay po mga kabayan. Malinis na malinis, walang tao. So ngayon, yung sinabi ko kanina mga kabayan na yung isang tatay, no, na minsan na rin nagyaya sa kanila dyan, no, na patirahin. Ayun po yung bahay, oh. Ayun po. Kailan natatakot siya kasi lumang-luma na yung bahay, no. Baka sabi ni Ate Annalyn, ang daming basura, ang daming puno ng
kahoy, no, iba't ibang klaseng kahoy po mga kabayan, na baka kanya ay meron ng ahas. So natatakot, kaya inayawan ni Ate Annalyn, mas pinili na dito tumira sa ilalim ng tulay. So ngayon, ang daan siguro niyan, papunta doon diretso, pupunta tayo doon mga kabayan, para tanungin natin si tatay, or baka nandiyan na sila, no, or diyan sila lumipat, or alam ni tatay kung ano ang nangyari sa kanila, bakit wala si Kuya Brian and Ate Annalyn. So wala. Sa bahay nila wala, dito rin wala. So puntahan natin ngayon kay tatay. Kasi yan ang kaibigan nila dito. Yan ang kakwentuhan ni Kuya Brian, no, at naging kaibigan nila dito nung sila ay napadpad dito sa tulay na ito. Okay, sige. Puntahan natin, akyat tayo ulit sa tulay. Diretsuhin natin si tatay. Aray ko, lalo ko na panghinaan mga kabayan, sa totoo lang. May mga buti pa nga doon mga kabayan eh. May mga kalakal pa doon. Marami pang kalakal doon kay Kuya Brian. Marami pa. So dito, meron ditong akyatan mga kabayan. Ngayon wala na. Para natin itong magnanakaw. So lipat tayo doon kay tatay. Tika. Lakas ng hangin. So punta na tayo doon kay tatay. Ewan ko kung dyan ba? Yan yun, di ba? Tanong natin, sana nandyan si tatay. May trabaho pa naman minsan yun. Ay! Wala na, nabali na yung payong ko. Sobrang lakas ng hangin. Ay, parang nandito sila, no? Tay! Tao po! Tao po! Tao po! Sarado. Ito yung ito yung bahay na ino-offer kay Ate Annalyn and kay Kuya Brian, na dito daw sila pwedeng tumira. Tay! Ito kasi, hindi to kay tatay, pinabibantay lang si tatay dito. Tay, hello! Hello, doggy! Nasaan si tatay mo? Ha? Walang tao. Saan kaya si tatay? Hi! Saan si ano mo? Ha? Ay, ano nangyari dito sa payong ko mga kabayan? Wala na. Wala nang kaluluwa tong payong ko. Ay, nako. Ang lakas ng hangin. Wala na, nasira na. Tayo, walang tao dito, kuya? Tay! Tao po! Tao po! May bahay dito, may bahay din doon. Kawawa ka naman dyan. Saan si ano mo Saan si ano mo? Wala mang tao. Wala mga kabayan. Merong ano dyan tawag nito. Kasi ang trabaho din ni tatay is nangangalakal din. Ngayon, binibigyan ko nga yung mga kabayan no? Pag nakita namin, binibigyan ko rin yun.
Ang trabaho nun is nangangalakal din. So ngayon, ay minsan wala dito, minsan nandito. Ito, tinda niya to, pero hindi sa kanya. Pinabantay lang to sa kanya mga kami. Mayroon siyang amo. Pero ngayon, wala. Ayan oh, may mga tinda siyang manok, pato. Ayan oh. Oh, kailang wala sila, sarado. Wala siya. Dito siya humihiga eh. Oh, wala. So ngayon, punta tayo doon sa may tricycle. Wala tayong mapagtanungan. Hindi daw nila alam dyan, oh. Kung saan nagpunta. Ay, ano ba to? Hindi ko na alam kung saan ako magtanong, mga kabayan. So, balik tayo sa ano. Doon tayo magtanong sa... Ay, Diyos ko, wala na yung payong ko. Doon tayo magtanong. Wala. Doon sa mga ano, sa iniigiban niya, doon tayo magtanong sa iniigiban sa mga tricycle boy doon kasi kabisado nila si Kuya Brian and Ate Annalyn kasi doon siya nag-iigib. So itanong natin doon. Pag wala dyan mga kabayan, no, kapag hindi natin mahanap ngayon or pag walang makaturo sa atin o makapagsabi kung saan sila, ay wala talaga. Wala na tayong ibang matanungan kundi si tatay lang at saka yung iniigiban. Wala na silang ibang pinupuntahan. Diba? Wala na silang ibang pinupuntahan. Kung yung baka nga na magsalita lang yan, tinanong ko na yan. Kasi nandyan lang sa tabi ni Kuya Brian. Wala. Punta tayo doon. Last na yon. Wala na tayong ibang puntahan o tanungan. Last na yun doon sa may iniigiban nila. O, tatawid mo na ako. Ha? O, dito tayo magtanong dahil nag-iigib sila dito. Halos araw-araw nag-iigib si Ate Annalyn. Tanong natin. Kilala nyo dyan si si Ate Annalyn? Yung mag-asawa nandyan nakatira? Dahil sa... Yung dito nakatira, oh. Yung mag-asawa na dito nakatira, kilala nyo po yun? Yung nag-iigib dito? Ayo. Si Kuya Brian, yung asawa niya nangangalakal? Bakit ah? Wala na sila dyan eh. Ay, wala na? Ay, yung babaeng nagigip. Opo, yung nag-iigib po dyan. Si Ate Annalyn po yun. Ay, yung asawa niya yung nangangalakal. Nangalaga na. Nangangalakal. Ay, nangalaga. Opo, hindi niyo napapansin? Sino kaya ang... Kuya, yung kilala niyo sila ni Ate Annalyn? Or yung mag-asawa na nag-iigib dito? Ay, pwede. O yung nag-iigib dyan nakatira po, oh. Sa bakante? Sa may bakante. Oo. Wala naman. Hindi naman namin nakita ngayon. Oo, ano nakikita natin. O di ba madalas silang nag-iigib dyan? Oo nga. Ngayon, hindi nyo nakikita. Hindi ko naman nakita sa... Hindi ko pa napansin ngayon. Wala po sila dyan eh. Tapos pinuntahan ko rin sa tulay, wala din po doon. Baka may pinuntahan. Baka may pinuntahan lang. Pero ko na tayo. Yung si... Hospital. Nasa ospital? Oo. Banda po. Mga 1 week na siguro. Saan hospital? Sa iwan ko po sa Western. Siyempre sigurado sa Western po. yan na ano, ala. Kasi Bakit daw? Iwan ko po bigla pong nangisa yata yung babae. Ha?
Tapos yung mga gamit po nila, pinagbibenta nila, tapos wala silang panggastos. Kaya pala wala. Biglang nangisa yung babae. Oho. Basta pinulot na lang po dyan yung kasama namin isang tricycle lang nagtakbo sa ospital eh. Talaga? Oho. Mga kwan na po siguro, baka hindi lang 1 week. Mga 10 days, mga ganon. Pwedeng ganon. Kaya di namin napapansin niya. Nangisa si Ate Annalyn tapos dinala sa Oo, ospital. dinala po sa ospital yung isang kasama namin nagdala dito eh, yung isang kasama namin tricycle. And nung dinala po, pinamagaan po yung lalaki, inuutang niya po yung pamasahe niya, eh wala pong binamano yung kwan. Kaya tinira niya po yung mga gamit niya, binake niya po yung mga orukan niya, mga kwan niya, binenta niya. Bininta. Oo, para lang po may Siguro. siguro. Paggastos, pagkain. Yung walang po, pero kung nandun pa sila ngayon, o kung uwi na po sila sa Paniki, taga-Paniki daw yung... Taga-Paniki yung lalaki. Taga-Tarlac yung lalaki. Taga-Tarlac po. Tapos kahapon po may mga kwan dyan, kinuha po lahat ng mga laman nila dyan, pinagbabawalan namin sila, hindi naman sila pinakwan. Yung mga alaman po. Pinuntahan din namin si tatay na yung kakilala na wala din. Hindi niya alam. Iwan ko po kung nandiyan po sila sa kwan. Sige, itry namin. Itanong namin sa sa Western, sa hospital. Wala namin pangalan nila. Annalyn. Alam namin, Annalyn. Sige, salamat po Salamat kuya. Ay, Diyos ko Lord. Opo yung dyan. Ay, kuya, kayo yung nagsakay ni Ate Annalyn? Yung nandyan po? Pinakarana po ng ospital. Pumunta ng ospital. Kayo po yung nagdala. Doon sa ospital na po, tapos iniwan ko na doon. Tapos tinawag ko yung asawa niya. Ano daw po nangyari? Bakit pumunta sila sa ospital? Parang na ako na naman, parang na mahina. Mahina. Yung babae. Hinimatay lang bigla dyan. Ay, sorry. Tapos, binitbit nyo po sa ospital. Tapos yung asawa niya, sinabi ko sa kanya. Oh, Susana nandoon pa ngayon sa Western. Ano dyan na pinunta? Wilong po ma'am, talugin po na lang natin kung kuman. Sige, puntahan po namin kung nandoon pa ba. Kasi yung mga yun. Nakarami yung asawa niya, nakasabayan ko kumain dyan. Nagluho ba kami? Bago dinarang eh. Bago nilitas ko eh. Sige po. Salamat po Salamat kuya, salamat. Sige po. Ay, Diyos ko Lord. So, ayan po mga kabayan. May nangyaring hindi maganda kay Ate Annalyn. So, hinimatay diyan sa gitna ng kalsada. Biglang bumagsak. Ngayon, sinakluluhan ng tricycle driver at dinala sa ospital kasi wala si Kuya Brian. So, ngayon, binitbit si Ate Annalyn sa ospital po mga kabayan at pag-uwi ni Kuya Brian, sinabi na lang sa tricycle driver na yung asawa mo dinala ko sa ospital kasi hinimatay, no? Bigla na lang nawalan ng malay po mga kabayan. So pinuntahan ngayon ni Kuya Brian at ang kwento ay bininta na lang yung mga binili na Durabox para mayroong panggastos or pamasahe kasi walang choice, kumbaga, no? Walang choice, baka mamaya may binili or mayroong pang kailangan doon sa hospital, chuchu. So kaya pala hindi na nila napapansin sa ibang tricycle, hindi alam. Buti na nandoon, nakausap natin yung isa na naghatid sa ospital. So buti na lang kahit papaano mga kabayan ay alam natin ngayon na kung saan. So subukan din natin mga kabayan, ipatanong natin doon kung meron naka-confine doon. Annalyn lang ang alam natin. Ang apelyido, hindi natin alam. Diba? So, bahala na mga kabayan. Basta yun ang kwento sa ngayon. Hinimatay si Ate Annalyn dyan sa gitna ng kalsada at nasaklolo ng isang tricycle. Hinatid sa ospital. No? Kaya ganun po ang nangyari. Okay. So kaya pala wala sa kanilang kubo-kubo mga kabayan at doon sa tulay, mayroon palang nangyaring hindi maganda kay Ate Annalyn. So sana okay lang si Ate Annalyn mga kabayan, no? At salamat doon sa butihing driver, sa tricycle driver po mga kabayan na
sumaklolo kay Ate Annalyn, tinulungan at sinugod sa hospital, no? Hindi na baling maibenta kung ano man yung binigay natin. Basta ang importante, gamit lang naman yon. Ang importante ay naka-recover at okay na si Ate Annalyn, mga kabayan. Kaya ngayon, umuwi kami dito na luhaan. At least nabalitaan namin, may nakapagsabi sa amin na baka nasa hospital pa or nakalabas na. So yun ngayon, mga kabayan, ang ating aalamin ngayon kung nasa hospital pa ba si Ate Annalyn. See you next episode po, mga kabayan. Bye!